Ilang taon na akong naghintay sa kanya. Bigla na lang siyang nawala. Wala man lang siyang pasabi. Wala siyang paalam. Nangako ako sa sarili ko na hindi na ako magmamahal muli sa loob ng 10 taon hanggat hindi siya bumabalik. Mahal na mahal ko siya. Tinanggap ko ang lahat tungkol sa kanya. Tapos na ang 10 taon, mahal ko. Handa na ako magbukas ng bagong paksa sa aking buhay. Handa na akong umibig pang muli. 10 taon na ang nakalilipas nang maranasan niya ang masawi sa pag-ibig sa kanyang nobya na si Ana. Hindi perpekto ang kanilang relasyon, pero sobrang sagana. Komportable silang dalawa sa bawat lihim na iniingatan nila, mas lalo na ang lihim ni Ana. Nagmahal ng aswang si Mike. Hindi lang basta mahal, mahal na mahal. Wala na siyang mahihiling pa ng mga panahon na magkasama sila ni Ana, kundi ang magpakasal na lang sila at magkaanak. Hanggang sa isang araw, nagulat na lamang siya nang bigla na itong hindi nagparamdam at hindi na niya muli pang nakita. Sobrang sakit nun kay Mike dahil hindi man lang siya nakahanap ng kasagutan sa sobrang dami niyang katanungan. Pero wala siyang magagawa kundi ang bumangon muli at kalimutan ang nakaraan. Matagal na ang panahon na lumipas at noong sigurado na si Mike na hindi na niya hinahanap pa si Ana, doon niya sinubukan pang kumilala at natagpuan niya si Jessa. Nagkamabutihan sila ng dalaga at naging maayos din ang relasyon nila. Sa pagdiriwang nila ng ika-4 na anibersaryo, doon na siya nagtanong sa dalaga at inaya itong magpakasal. Sobrang saya nila ng araw na yun dahil nakamit ang matamis na oo ni Jessa. Sobrang saya ng relasyon nila, sobrang perpekto. Sobrang liit na bagay lamang kasi ang pinag-aawayan nila at hindi kagaya ng iba na halos puro drama ang relasyon. Maganda si Jessa, kagaya ng ugali nito. Kahit sino sigurong lalaki ay papangarapin itong maging asawa dahil bukod sa angkin nitong alindog ay marami din itong alam sa pagluluto at gawaing bahay. At higit sa lahat, sobrang maintindihin, mapagpasensya at sobrang maalaga. Wala nang mahihiling pa si Mike dahil nabiyayaan siya ng perpektong mapapangasawa. Sobrang enggrande ng kasal na nakaplano sa kanila. Parehas kasi silang may mga narating sa buhay, kaya milyones talaga ang kanilang nilabas sa magiging kasal nila. Minsan lang kasi ito sa buhay, kaya gagawin nilang memorable ang araw na yun. Sobrang ayos na ng lahat mula sa mga damit, bisita, pagkain, lugar at kung ano-ano pang mahalagang detalye sa kasal. Isang linggo bago ang kasal nila, medyo abala sila noon kasi madaming inaasikaso kaya bihira muna silang magkitang dalawa. Nagpaalam si Jessa na magpapacheck up dahil masama daw ang kanyang pakiramdam. Walang mag-aasikaso sa kanilang tahanan kaya hindi na sumama pa si Mike dahil kasama naman ni Jessa ang kapatid niya. Ilang oras ang lumipas at naghihintay na lamang ng pag-uwi ni Jessa si Mike. Habang nagmumuni sa kanilang hardin, nakapansin ng isang pamilyar na presensya si Mike. Bigla na lamang niyang nasambit ang pangalang Ana. Ramdam na ramdam niya ang presensya noon sa paligid
dahil kabisado niya ito. Maski ang amoy nito sa kaanyuan ng aswang na parang nabubulok na sugat ay naaamoy niya sa paligid. Sinubukan niyang magpalinga-linga sa paligid pero wala siyang nakita hanggang sa nakita niya sa kanilang tarangkahan ang isang babaeng nakabelong itim na may takip ang mukha at nakatitig sa kanya. Sobrang pamilyar ang mga mata noon at hindi niya maikakailang si Ana nga. Sa pagkakataong tatakbuhin niya ang dalaga, bigla namang tumakbo si Jessa mula sa kanyang likuran at masayang niyakap siya. Mahal! May balita ako sa iyo! Ano yun, mahal? Ang saya mo, ha? Mahal! Mag-iisang buwan na akong buntis. Magkakaanak na tayo. At sakto malapit na ang kasal natin. Sobrang dami nating biyaya, mahal. Ha? Talaga ba? Sobrang gandang balita niyan. Pero sandali lang, ha? May nakita kasi ako sa gate na pamilyar sa akin, eh. Tumakbo kaagad si Mike sa tarangkahan. Pero sa kasamaang palad, wala siyang Ana na naabutan o kahit sino man. Doon siya biglang naguluhan. Parang bumalik yung dating parang hinahanap-hanap niya si Ana. Pero nasa maling panahon na, nasa maling oras na. Magkakaroon na siya ng asawa at anak. Bumalik siyang muli kay Jessa at niyakap ang kasintahan. Sa sobrang galak nila, kaagad na silang bumuo ng plano para sa magiging anak nila. Pero bumabagabag pa rin sa isipan ni Mike ang presensya ni Jessa dahil ramdam na ramdam niya at sigurado siyang hindi siya nagkakamali sa nararamdaman niya. Lumipas ang mga araw at gabi. Papalapit ng papalapit ang araw ng kasal nila ni Jessa. Pero palagi naman niyang nararamdaman ang presensya ni Ana. Parang may gusto itong ipahiwatig sa kanya, pero hindi niya maiparating ng maayos dahil may sagabal. Huling gabi, bago ang kanyang kasal, hindi na sila magkasama noon ni Jessa. Sumusunod lamang sila kasi sa pamahiin. Si Mike naiwan sa bahay nila. Samantalang si Jessa, doon na sa hotel malapit sa venue natulog. Nakaupo siya noon sa veranda nang makarinig siya ng pagsipol mula sa baba. Kaagad siyang bumaba ng hagdan at naghanap sa paligid. Ana? Nagulat siya nang lumabas sa karimlan ang babaeng minsan niyang minahal. Mike, ikakasal ka na? Bakit hindi mo ako hinintay? Ana? Diyos ko, buhay ka? Ilang taon na akong naghintay. Ilang taon na akong naniwalang babalik ka. Sabihin mo sa akin, anong nangyari? Mike, may anak tayo. Pero ayaw ng magulang kong magpakasal ako sa tao. Pilit nila akong itinago at pinatapon sa probinsya kung saan mababantayan ako ng angkan namin. 10 taon kong pilit minahal ang lalaking pinakasal nila sa akin ng sapilitan. Ngayon lang ako naging malaya, Mike. Ngayon lang kung kailan ka may iba ka ng mahal. Anak? Nasaan ang anak natin? Sa sobrang pag-aalala ko sa'yo, noong mga panahong itinago nila ako, nakunan ako. Nawala yung anak nating dalawa. Pasensya ka na, Mike. Kasalanan ko. Ha? Kung mamarapatin mo, maaari ba kitang yakapin? Kahit huling yakap na. Nagyakap ang dalawa sa huling pagkakataon.
Nag-iyakan sila ng walang humpay at hindi binitawan ang isa't isa at sabay naglabas ng hinanakit at sama ng loob. Nakapagpatawaran na rin sila sa mga nagawa nilang pagkakamali at tinanggap naman nila. Hindi pa huli ang lahat, Mike. Maaari ka pang umatras sa kasal niyo. Malaya na ako, Mike. Hindi na nila ako guguluhin pa. Makakapagsimula tayong muli. Ana, hindi pwede. Walang kinalaman si Jessa sa mga nangyari sa atin noon. Kaya hindi siya ang nararapat magdusa at masaktan. Minahal kita, Ana. Inintay kita. May pagkakamali ako. At ikaw. Pero yung relasyon natin, matagal nang tapos sana. Magkakaanak na kami ni Jessa. Masaya ang relasyon naming dalawa. Ayoko masira ang tiwala ni Jessa sa akin. Mahal ko siya, gaya ng pagmamahal ko sa iyo noon. Mahal pa din naman kita, Ana, bilang naging parte ng buhay ko. Pero hindi para ibigin ko habang buhay. Sa sobrang sakit ng sinabi ni Mike, hindi niya masisisi si Ana kung muntik na siyang makalmot nito. Nanlisik kasi ang mata ng dalaga at inundayan siya ng mga hampas na mula sa paghihinagpis nito. Tinanggap ni Mike lahat ng pananakit ni Ana dahil kung yun ang makakapagpatanggal ng puot nito ay ayos lang. Hanggang sa bigla na lang yung tumigil at umalis na lamang ng walang lingon-lingon. Buong gabi hindi nakatulog si Mike dahil sa gulo ng kanyang iniisip. Ilang oras na lang at ikakasal na siya, pero hindi pa rin siya nakakatulog. Sumikat na ang araw. Sobrang kinakabahan at nananabik siya sa mangyayari. Matagumpay at maaliwalas ang pag-iisang dibdib nila ni Jessa. Noong nandun na sila sa piging, pagsapit ng gabi, pinili muna nilang ipagdiwang ng mabuti ang kanilang kasal. Inuman, tawanan, sayawan, kainan, at kung ano-ano pa ang ginawa nila ng gabi na yon. Sobrang saya at napaka-perpekto ng bawat sandali. Maghahating gabi, nakikipag-usap na si Jessa noon sa mga kaibigan niya. Kaya't naisipan muna ni Mike ang lumabas at umupo sa tabi. Gusto niyang namnamin ang bawat sandali. Gusto niyang umiyak sa sobrang saya at ayaw niyang may makakita sa kanya. Umupo siya sa bandang hardin na malapit sa kakahuyan. Walang ilaw doon. Tahimik lang. Mike, bakit ka tumuloy? Ana? Anong ginagawa mo dito? Gulat na gulat si Mike nang makita niya si Jessa sa kanyang gilid na nasa kaanyuan ng aswang. Hindi naman niya masisisi ang babae dahil hating gabi na. Napanood ko lahat. Mula umaga hanggang ngayon. Kung talagang minahal mo ako, sana hindi ka tumuloy. Jessa, nahihibang ka na ba? Umalis ka na dito. Aalis ako dito. Pero hindi ko hahayaang maging masaya kayo. Sisiguraduhin kong hindi matutuloy ang pagbubuntis ng asawa mo. Sinusumpa ko. At sa abot ng aking makakaya, papatayin ko kayo. Nag-init ang dugo ni Mike at akmang sasapakin niya si Ana nang naunahan siya nito ng kalmot sa damit. Naging violente na si Ana kaya hindi na siya kinilala pa ni Mike. Nakipagbuno siya sa dating kasintahan. Nakakatakot na ang mga ginagawa ni Ana dahil para na yung tigre na uhaw sa kanyang dugo at laman. Kung hindi ka mababa sa akin, hindi ka pwedeng mababa sa kanya.
Napaibabawan ni Ana si Mike at walang humpay yung pinagkakalmot. Halos umubo at sumuka na ng dugo si Mike. Buti na lamang may mga dumating na security guard. Lahat sila nagulat at natakot. Hindi sila makapaniwalang may aswang na umaatake kay Mike. Walang pag-aalinlangang pinutukan ito ng mga baril. Pagapang itong lumayo at pumasok sa kakahuyan. Agaw buhay si Mike noon. Madaming dugo ang nawala sa kanya. Pero kaagad naman siyang nasugod sa ospital at naagapan. Ilang linggo din siyang naroon at hindi makagalaw. Hindi naman siya iniwanan ni Jessa, lagi lamang itong nasa tabi ng kanyang asawa. Doon na rin niya piniliwanag dito ang tunay na nangyari at ang tungkol sa nakaraan nila ni Ana. Wala naman naging imik si Jessa at niyakap lamang siya. Magmula noon, wala na silang balita kay Ana. Hindi nila alam kung namatay ba to o nakatakas, pero wala na silang balak alamin pa. Ang mahalaga, ligtas siya, si Jessa, at ang kanilang magiging anak. Kampante na silang ang tanging gulo na naranasan nila ay ang aswang sa kasalan. Bilang isang asawa ng seaman, natural kay Eliza ang mag-isa lamang sa bahay. Parehas na kasing patay ang mga magulang nilang mag-asawa at parehas silang solong mga anak. Kaya naman silang dalawa na lamang sa buhay. Nakatira sila sa isang maliit na pamayanan na pare-parehas ng estado ng kanilang buhay. Ayun nga lang, wala talagang makasundo si Eliza sa mga ito dahil masyadong matapobre at malalayaw. Ayaw naman maging abusado ni Eliza sa sahod ng kanyang asawa, kaya't umiwas na lamang siya. Tig-3 buwan ang kontrata ng kanyang asawa. Bago pa ito umalis, naisipan pa nilang mamalengke para masigurado ang kalidad at sariwa pa ang mga gulay, prutas at karne na itatambak nila para hindi maubusan ng pagkain at hindi magutom si Eliza. Mahal, mamili ka muna ng mga karne. Pupunta lang ako saglit sa bilihan ng tinapay. O sige mahal, sa bilihan ng karne mo na lang ako puntahan ha? Ingat ka. Habang naglalakad-lakad sa palengke, pumukaw sa kanyang atensyon ang kanyang matalik na kaibigan noong kabataan niyang si Adele. Nagtitinda yon ng mga karning baboy, kaya naman lumapit siya dito para bumili. Miss Ganda, 4 na kilong liempo nga. Hoy! Eliza, ikaw pala yan! Ang ganda-ganda mo na! Ang kinis mo pa! Kumusta ka na? Eto, maayos naman. Ikaw, kumusta ka? May asawa ka na ba? Wala pa nga eh. Ikaw ba? Siyempre meron. Kilala mo nga eh. Kasi crush mo nung mga high school pa tayo. Ha? Sino? Si Nico? Yung gwapo na matangkad, mabango tapos matangos ang ilong? We. Oo, siya nga. 5 taon na kaming kasal. Ah, ganun ba? Sandali. Isusupot ko lang bibilin mo ha. Hindi naman nila napansin ang unti-unting paglapit ni Nico na nakabili na pala ng mga tinapay. Oh, Adele! Nagkita ulit tayo ah. Uy Nico, si Eliza pala na pangasawa mo ha? Oo nga eh, ang swerte ko hindi ba? O siya, mauna na kami. Marami pa kayong balak bilhin eh. Uy, Adele, puntahan mo ako sa bahay minsan. Wala akong kasama sa mga susunod na 3 buwan. Sasampa kasi ng barko si Nico at mag-isa lamang ako sa bahay namin. Aasahan kita. Napansin nila ang ngiti ni Adele kahit medyo pilit yun. Mukha ding dismayado ang mukha nito dahil ang dati niyang kaibigan
at ang unang-unang tao na minahal niya ay mag-asawa na. Naiintindihan naman yon ng mag-asawa. Kaibigan pa din naman nila si Adele, kaya't aayusin na lamang nila ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Saktong bago umalis si Nico, dumalaw si Adele sa kanila. Hangang-hanga ang dating kaibigan sa narating nila sa buhay. Hindi daw siya pinalad na makaapak sa koleyo sa kawalan ng pampaaral sa kanya ng kanyang mga magulang, kaya tumigil siya at pinili nilang maging tindera. Nakikitira lamang si Adele sa kanyang amo sa palengke dahil hindi na niya masikmurang tumira sa poder ng kanyang mga magulang. Kaya naman naisipan ni Eliza na ampunin ito at gawing kasambahay sa bahay at nangakong suswelduhan siya ng malaki. Tuwang-tuwa naman si Adele na kaagad pumayag sa gusto ng mag-asawa. Sumapit ang hapon at nagpaalam na nga si Nico. Kitang-kita ang inggit sa mga mata ni Adele habang nakikita niyang magkayakap sa kanyang harapan ang mag-asawa. Masaya naman ang naging buhay ni Eliza kasama ang dating kaibigan. Para silang bumalik sa kanilang pagkadalaga dahil muli nilang ginawa ang mga bagay na ginagawa nila noon. Kahit minsan, lumalabas ang pagiging inggitera ni Adele. Lumipas ang 1 buwan. Habang kumakain ang dalawa, biglang nagtanong si Adele. Adele, buntis ka na pala? Ha? Pinagsasabi mo dyan? Baliw, malabo pa sa ngayon kasi hindi kasi namin nabibigyan ng maraming oras ang mga ganyan ni Nico. Alam mo naman yun, palaging wala. Hindi ako nagtatanong, Eliza. Nagsasabi ako, buntis ka. Tingnan mo yung liig mo, oh. Pumipintig pa. Nagpa-check up ka na kaya? Hala? Seryoso ba? Hindi naman ako makapaniwala. Pero ilang taong ko na itong ginusto. Naniwala si Eliza sa kaibigan. Kaya naman pagkatapos nilang kumain, nagtungo kaagad sila sa doktor para magpatingin. Lumabas sa ultrasound na 2 buwan na pala ang tiyan ni Eliza. Hindi na lang niya kasi pinansin ang pagiging delayed niya dahil lagi lamang siyang pinapaasa nito. Kaya naman hindi siya makapaniwala na totoo na. Hindi niya matawagan si Nico dahil walang signal sa barko. Kaya naman hinintay na lamang niya ang pag-uwi ng asawa. Dahil na rin napagdesisyonan niyang sorpresahin ito. Lumipas ang 3 buwan. Umuwi si Nico, umbok na ang tiyan ni Eliza. Tuwang-tuwa ito sa nakita dahil hindi rin yun makapaniwala. Kinagabihan, habang nagkakape si Nico sa kusina, bigla niyang nakita si Adele na pupunta sa kanyang direksyon, na hapit ang bestida. Uy, malamig ang aircon, baka kabagin ka. Di, magpainit tayo, Nico. Adele, ano ka ba? Noon ko pa sinabi sa'yo, hindi tayo pwede. Rumispeto ka naman sa best friend mo. Ang bait-bait ni Eliza sa'yo. Tapos aagawin mo ang asawa niya? Bakit, Nico? Porket aswang ako? Porket nakita mong kinain ko sa harapan mo yung nambugbog sa'yo dati? Nakulang na lang patayin ka? Wala kang awa, Adele. Kung hindi kita makukuha, Nico, walang pwedeng kumuha sa'yo. Kahit sino. Biglang nag-iba ng anyo si Adele. Sumabog ang mga buhok noon at nagkaroon ng pangil. Namula din ang mga mata nito at sumugod kay Nico at nanakal. Kaagad naman siyang nahawakan ni Nico at nakailag. Pinagkakalmot ni Adele si Nico sa braso, dahilan para magkasugat-sugat ito sa sobrang lakas ng ingay na kanilang nililikha.
nagising si Eliza na nagulantang sa kanyang nasasaksihan. Tumakbo ang buntis para sa bunutan ang aswang na umaatake sa kanyang asawa. Adele! Walang niya ka! Hindi ako naniniwala kay Nico na sinabi niyang aswang ka! Hindi pa natatapos sa pagsasalita si Eliza nang bigla siyang dinamba ni Adele. Pilit nung iniabot ang kanyang tiyan at tila gustong-gustong wakwakin yun. Pilit namang iniiwas ni Eliza kahit nang hina siya sa pagkabagsak. At dahil may aswang sa paligid, humilab na nga at nanigas ang kanyang tiyan. Napaiyak na lang siya sa sakit, habang si Nico naman ay pinagsasapak si Adele dahil sa galit. Wala na akong sasantuhin, Adele. Pinili ka naming tulungan, tapos tatablahin mo kami. Papatayin kita, at hindi ko yung pagsisisihan, at ituturing kong karangalan hanggang sa ihatid na ako sa hukay. Mamamatay? Ako? Mauuna si Eliza at ang anak ninyo. Biglang mas naging agresibo si Adele. Halos nagiging pantay na ang lakas nila Nico. Nanamlay na din ang lalaki dahil sa dami ng mga sugat niya sa braso. Nabitiwan niya ang aswang at tumakbo ang nilalang sa nakasalampak at namimilipit na si Eliza. Pinagkakalmot yun ni Adele sa mukha, braso at sa mga damit nang hindi man lang yun makalaban. Unti-unti nang nawawalan ng pag-asa si Eliza dahil unti-unti nang nawawarak ang damit niya na sa oras na matungtong ni Adele ang kanyang tiyan ay paniguradong patay sila ng kanyang sanggol. Bigla namang naisip ni Nico ang kutsilyo. Wala na siyang pakialam. Nagdidilim na ang paningin niya. Dinampot niya yon at tumakbo sa direksyon ni Adele. Pinagsasaksak niya ang nilalang ng walang awa. Hanggang sa sumalampak na lang din ang dugoang katawan ni Adele. Tinayo ni Nico ang kanyang asawa at niyakap. Nakita niyang hindi gumagalaw ang katawan ni Adele sa isang sulok at dali-dali niyang binuhat ang kanyang asawa para dalhin sa ospital. Sobrang sugatan ang mag-asawa pero maayos naman ang sanggol nila. Siguro 3 araw silang nanatili sa ospital kaya marami silang oras na makapag-usap. Hindi natin masisisi si Adele, mahal. Sabi mo nga, ikaw ang una niyang minahal. Pero hindi pa din yun sapat para gawin niya yun sa atin. Siya ang pumatay ng unang lalaking inibig mo, hindi ba? Yung nambugbog sa akin kasi nais kitang ligawan. Kaya nga, Nico, ngayon naniniwala na ako. Pero papaano kung buhay pa siya? Paniguradong wala na yun sa bahay. Pero kung hindi, ilibing na lang natin sa bakuran. Hindi mo na kita iiwan hanggat wala ka pang bagong sigurado makakasama. Paniguradong babalikan tayo ng mga magulang ni Adele. Sa paglipas ng mga araw at medyo mabuti na ang pakiramdam ng mag-asawa, kaya't pinabayaan na silang umuwi ng mga nurse. Pagbukas nila ng bahay, bumungad sa kanila ang napakabahong naaagnas na amoy. Kumpirmadong namatay nga si Adele sa dami ng saksak nito. Pumasok si Eliza sa kanilang silid dahil baka makasama sa kanyang sanggol ang amoy ng bangkay ng kaibigan, habang si Nico naman ay lumabas para ilibing na ang katawan ni Adele. Lumipas ang ilang oras bago pa ito bumalik. Nakangiti yun sa asawa at nagsabing, "Mahal, tinubos na ng mga magulang niya si Adele. Hindi sila nagalit, bagkus. Natuwa pa. Hindi na daw kasi nila kilala ang kanilang anak. Magmula nang nahawaan yun ng pagiging aswang. Mas gugustuhin daw nilang mamatay na lang ng maaga yon kesa madami pang magawang kasalanan."
Sila pa nga ang humingi ng tawad eh. Hindi naman daw sila aswang, kaya't huwag tayong mag-alala. Nahawaan lang daw ng tiyuhin niya si Adele. Sobra naman silang nakaramdam ng ginhawa. Bagamat nakokonsensya sa mga nangyayari, ginawa naman nilang mag-asawa ang mga ganoong bagay, alang-alang sa kapakanan ng kanilang anak at ng kanilang pamilya. Ang pagsisisi lang siguro ni Eliza sa mga nangyari ay hindi niya alam na aswang ang kanyang kaibigan. Hindi lahat, pero kadalasan sa mga kabataan ay laman ng kalsada. Isa na doon si Renz na talaga namang nanawa na rin ang mga tao sa kanya sa araw-araw na nakikita siya sa bangketa, sa gilid ng kanilang bahay, at sa bakanting lote, at higit sa lahat, hindi niya yon magagawa ng mag-isa. Lagi niyang kasakasama ang kanyang mga kababatang sila Paco, Mario, at Pedro. Hindi naman sila gumagawa ng kawalangyaan sa langsangan. Basta't tambay lang, kwentuhan at tawanan. Tara na, pre! Tambay! Nung oras mamaya? Maganda, simulan natin alas 5 ng hapon eh. Tapos, uwi tayo mga alas 8 ng gabi. Sa tingin nyo? Saan naman yon? Tinatanong pa ba yan, boy? Siyempre, sa ginagawang gusali sa tabi ng bakanting lote. Akit tayo sa tuktok dun, tapos hihiga. Sarap sa pakiramdam nun, boy. Sa bagay, tama yan. Huwag lang tayo makakita ng nakakatakot na nilalang sa himpapawid. Si Paco ay si Paco talaga. Ang hilig manakot, pero siya naman tong duwag. Diyan ka hindi nagkamali, Renz. Pagkatapos ng usapan, sabay-sabay na silang naglakad papunta sa paaralan. Ganon naman ang buhay nila. Bahay, paaralan, tambay. Ganon kasarap ang buhay nila na uuwi lang sa bahay para matulog at kumain, at lahat ng oras nasa tambayan na. Hindi rin sila mahusay sa pag-aaral dahil palaging palakol at itlog ang laman ng kanilang mga pagsusulit at grado, na hindi naman nabago sa kanilang mga magulang na umaasa na lamang na baka balang araw ay maisip nila ang kanilang mga ginagawa. Kinahapunan, nauna si Mario sa tambayan nila sa ginagawang gusali. Umakyat na siya kaagad doon at nagmasid sa paligid. Madami siyang nakikitang kakaibang mga bagay sa ibaba, hanggang sa napansin niya ang isang talahib na mayroong mga nakasampay na damit. Nakalapag lang yun sa mga damo habang naiinitan ng araw. Nilibot niya ang kanyang mga mata, pero walang bahay sa gawing yun, kaya't nagka-interes siyang tignang mabuti. Wala naman kasi siyang magawa. Nakita niya ang iba't ibang klase ng damit, pero may isa lamang siyang napansin. Parang luma na ang mga yun at matagal nang naroon sa lugar at hindi nagagalaw. Balak na niya sanang bumaba para lapitan yun, pero pagsilay niya sa hagdan, naroon na ang kanyang mga kaibigan. Oh, uuwi ka na? Hindi, may titignan lang ako sa baba. Tara, akit tayo. Bilis, tingnan nyo. Sumilip naman ang tatlo at nakita din nila ang misteryosong mga damit. Pero hindi nila binigyang kahulugan gaya ng nasa isip ni Mario. Hindi ba kayo natatakot? Kasi alam nyo, kaya daw hindi tinapos noon tong gusali na to. Kasi madami daw nawawalang mga manggagawa sa hindi malamang dahilan. Madami na rin daw ang mga pamilya noon na nagreklamo. Pero kahit isang ebidensya o bakas ng mga tao na yun, walang naiwan. Anong ibig mong sabihin niyan, Brad? Baka yung mga damit na yan, yan yung pagmamayari ng mga nawala.
Baka nandito lang sila sa paligid. Luma na yung mga damit kung tititigan mo. Balak ko nga sanang bumaba kanina para magsiyasat. Aso yun nga, dumating kayo. Di, babain na natin ngayon para sabay-sabay nating malaman. Huwag na. Palubog na ang araw, masyadong delikado sa parte na yan. Higa na lang tayo dito. Humiga na sila sa tuktok at pinanood ang pagbaba ng araw at pag-angat ng buwan. Panay sila kwentuhan at tawanan. Masarap din ang hangin sa tuktok, kaya naisipan nilang doon na matulog dahil Sabado naman bukas. Madaming nabuong plano sa simpleng paghiga nila doon. Napasag lang ang kanilang tawanan nang makarinig sila ng iyak ng sisiw. Yung tunog noon malapit lang, kaya hinanap nila. Saka imposibleng makaakyat ang sisiw doon dahil paniguradong mauhulog yun sa kahoy na hagdanan. At isa pa, nasa ika-4 na palapag sila. Saan yung sisiw, pre? Wala naman eh. Paano makakakyat sisiw dito? Ang lakas ng tunog oh. Nakakatakot na to. Iba na to ah. Uwi na lang kayo tayo. 9:00 na. Anong oras na din, masyado nang mapanganib eh. Saka hindi normal yung tunog ng sisiw. Umalis man tayo o hindi, nasa panganib tayo. Sino umutot? Grabe na yung bituka nyo. Junk shop ba yan? Baho! Sira ulo ka ba, Mario? Anong utot? Hindi utot yan. Pakiramdam ko inaaswang tayo eh. Hindi na to tama. Iisa tayo ng pakiramdam, Renz. Kanina pa nag-iiba siboy ng hangin dito. Hanggang sa nag-iba na ang huni. Hindi na yon sisiw. Tunog na yon ng wakwak. Doon na sila nagkumpulan at nagdikit-dikit. Alam nilang sa oras na gustuhin ng nilalang ay maaari silang madagit dahil nasa pinakatuktok sila. Sumilip sila sa baba pero walang tao ang dumadaan. Wala ding ilaw ang mga streetlight. Sinimulan na silang gapangan ng takot at kaba. Madami ng mali sa paligid. Huni at kaluskos maging paggalaw ng mga puno kahit wala namang hangin na tila may pumapagaspas doon. Tara sa baba. Kahit sa pangalawang palapag, hindi tayo ligtas dito. Maaari tayo madakit. Hindi ka ba natatakot? Malay mo, umakit doon. Di na corner tayo kaagad. May punto ka, Pedro. Sa pangatlong palapag na rin tayo walang bintana. Ang kailangan lang natin ay bantayan ang hagdanan para walang makaakyat. Dahan-dahang bumaba ang 4 hanggang sa silang lahat ay nasa 3 palapag na. May tumpok ng sako ng semento doon. Kaya naman ipinalibot nila yon upang magsilbing kublihan nila. Habang tahimik at naliligo na sa alikabok, nakatitig sila sa hagdan. Sigurado naman silang hindi sila makikita ng kahit sino sa ginawa nilang taguan at hindi sila mapapasok ng kahit sino man. Muntikan pa silang mapasigaw nang makita ang isang nilalang na matangkad, pero buto-buto, tapos mayroong pakpak. Nakakatakot at hindi ka panipaniwala ang wangis doon na sobrang nakakatakot talaga. Takip bibig silang pinapanood ang nilalang na hindi sila nakikita. Umakyat yun sa tuktok na tila hinahanap sila. Nadismaya siguro ang nilalang dahil wala na sila doon kaya naman nagsisigaw ito. Umaangil ito ng nakakatakot. Sobrang nakakasindak ang sigaw nitong animoy isang halimaw na nakatakas sa kanyang kulungan at handang maghasik ng ligim dahil nakalabas na siya. Umiiyak na ang 4 sa takot. Yung huni nasa paligid pa rin at maski yung nilalang ay nasa itaas pa.
tila pinapakiramdaman sila. Hanggang sa bigla silang nakarinig ng tinig ng isang lalaki na mayroong garalgal na boses. Labas na kayo. Asan kayo? Hindi ba kayo naawa sa akin? Gutom na ako. Kahit isa lang sa inyo at hahayaan ko na kayong umuwi. May nakita ko kaninang nakatitig sa mga damit ng aking naging pagkain. Kung pwede, siya na lamang ang iwan ninyo. Doon na nagpasyang mag-usap-usap ang mga bata ng pabulong para bumuo ng plano. Paano tayo lalabas dito? Ayoko na, hindi ko na kaya. Kailangan nating maging kalmado. Kailangan munang mawala ng nilalang na yan bago tayo gumawa ng hakbang. Buhay ng bawat isa na nakasalalay dito. Pakalmahin muna natin ang paligid bago tayo umalis dito. Naghintay ang apat sa pagkalma ng paligid. Sinigurado nilang wala ng huni, kaluskus, pagpagaspas, pag-angil at presensya ng masamang nilalang. Nang makaramdam sila ng kagaanan ng paligid, isa-isa na silang lumabas at nagdahan-dahan sa pagbaba ng hagdan. Nang marating nila ang pinakababang parte, mas pinili nila ang magkapit-bisig sa pagtakbo para walang maiwang mag-isa. Kumaripas sila ng takbo noon, lalo nang muli nilang marinig ang huni ng wakwak. Naiiyak sila habang sumisigaw at tumatakbo. Mas kinatakot pa nila nang marinig nilang muli ang pagpagaspas at ang pag-angil ng nilalang na sa tingin nila ay nasa likuran lamang nila. Sobrang tulin nila noon na halos sumabay na sila sa hangin. Walang mabato at malubak na daan sa mga paa nila ng mga oras na yun. Hanggang sa may nakita silang isang matandang lalaki na tila nag-aalala ang mukha na nakatingin sa kanila. Ay, Diyos ko! Mga iho! Dalian niyo, pasok kayo dito! Dali! Hinahabol kayo ng wakwak! Saan ba kayo galing? Bilis! Pagtawag sa kanila ng matanda na pumasok sa bahay nito. Kaagad naman nilang sinunod ang matanda dahil nadala na rin sila ng takot at kaba. Sabay silang humahangos at nangangatog na nagkwento sa matanda. Nagulat naman sila sa isiniwalat nito sa kanila. Ay, nako! Dapat noong nakita mo yung mga damit, umalis na kayo. Hindi niyo ba naisip na baka sa mga nawalang manggagawa yung mga nandoon? Nako po, kayong mga kabataan talaga. Wala rin bang nakapagsabi sa inyo na malapit doon ang bahay ng wakwak? Nako, kung di niyo ako nakita sa daan, ano nang nangyari sa inyo? Ha? Konti na lang madadagit na kayo eh. O siya, kumain na ba kayo? Hindi ko na kayo papayagang umuwi. Hindi to na kayo magpalipas ng gabi. Hindi naligtas sa labas. Ayun nga ang nangyari. Sa bahay sila ng matanda nagpalipas ng oras. Inalagaan sila nito na parang mga anak. Nilutuan sila ng pagkain kahit 10 oras na at sa paggising nila, nakahanda na ang almusal. Nakangiti ang matanda sa kanila na si Lolo Tasyo. Magana nilang inubos ang pagkain at nagkwentuhan lang at pagkatapos ay nagpaalam ng umuwi at nagpasalamat. Ayaw nilang mapagalitan kung kaya't minabuti nilang hindi na magsumbong sa kanilang karanasan.
Magmula ng araw na yun, palagi na nilang dinadalaw si Lolo Tasio at sinasamahan. Nadala na din sila at hindi na naging tambay pa. Mas dinalasan na nila ang oras sa bahay kaysa sa labas. Grabing takot kasi ang naiwan sa kanila nang minsan nilang naisipang tumambay sa gusali ng aswang.